pinakamatinding hamon ng kasalukuyan. Sugpuin ang COVID-19. Patuloy ang pagtuklas ng makabagong teknolohiya upang makabuo ng vaccine na pipigil, kikitil at susugpo sa di matapos-tapos na COVID-19 pandemic. Ang ating layunin ay mabakunahan ang halos 7.8 bilyong tao sa buong mundo. Bakunang magbibigay ng proteksyon. Bakunang magbibigay ng pag-asa. Bakunang magbibigay sikat ng araw patungo sa makabagong bukas. Isang bukas na ligtas ang lahat, malaya at masaya. Ito ang bagong mundo na ating hinaharap, na ating gagawan ng paraan sa pamamagitan ng pagkakaisa at sa pamamagitan ng ating kaalaman sa lahat ng dapat gawin upang sumunod at makiisa sa lahat ng proyekto ng ating pamahalaan at ng buong mundo laban sa pandemyang ito. Hi, my name is Renz and welcome to the Mind Gears channel. I'm happy to be with you again. Today, pag-uusapan natin ay isang napaka-importanting parte ng ating buhay, kung paano natin ililigtas ang ating mga sarili at ang ating pamilya sa patuloy na paglawak at sa patuloy na paglaki ng pandemya na dulot ng COVID-19 virus. Kaya naman sa ating episode ngayon ay ating bibigyan kayo ng mga tips na kailangan ninyong matutunan at kailangan ninyong paghandaan, lalong-lalo na kung ikaw ay magpapabakuna na at matapos mong mabakunahan. Let's bakuna muna tayo. Ibig sabihin, siguraduhin na mabibigyan tayo ng pagkakataon na mabakunahan ng ating mga sarili at ang ating mga pamilya. Kaya naman, ang ating pamahalaan ay patuloy ang pagsusumikap na tayo mabigyan ng sapat na bakuna na kung pwede lang, lahat na ng Pilipino ay mabakunahan sa lalong madaling panahon. Kaya nga, unti-unti, siguraduhin na nakapag-register na kayo sa inyong mga LGU para siguradong kayo na ang mga susunod na mababakunahan pagdating ng araw. Etong ating mga tips bago kayo pumunta at bago magpabakuna, kaya tandaan, eto na po. Narito ang mga dapat tandaan before, during, and after getting vaccinated for COVID-19. Kailangan malaman natin ang mga bagay na dapat nating ihanda o i-prepare bago tayo pumunta sa vaccination area. At syempre, dapat alam na rin natin kahit papano ang mga ilang kaalaman kapag tayo nasa vaccination area na. At pagkatapos mong bakunahan, ano naman ang mga dapat tandaan. Narito ang ilang tips na maaaring maging gabay natin upang tayo ay siguradong ligtas at hindi naliligaw. Layunin ng bawat pamilyang Pilipino na mabakunahan na sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ang bawat Pilipino ay patuloy na pumipila at patuloy na umaasa na dumating na ang libreng bakuna sa kanilang mga tahanan. Ito ay nagdudulot din ng stressful na expectations kasi minsan sa dami na nabakunahan, marami pa ring pamilya nag-aantay at ngayon ay patuloy na nagtitiis. Karamihan nga sa kanila ay pumupunta na sa vaccination area para mag-walk-in. Nakakatakot nga naman baka maiwan ka na hindi mabakunahan. Dahil sa katotohanan ng buhay, it can be useful to remember that by getting vaccinated, you're not only protecting yourself from COVID-19, but also your loved ones around you. Bago mabakunahan o kaya bago pumunta sa vaccination area, do your research. Kailangan malaman mo ang iba't ibang uri ng COVID-19 vaccines and how they work, and how vaccinations are being rolled out saan mang lugar ka sa Pilipinas. Make sure you're relying on accurate vaccine information by checking that it comes from a trustworthy source, tulad ng ating World Health Organization, Department of Health, or UNICEF. I-cross-check natin ang mga information na yan at ating pag-aralan, lalong-lalo na kung hindi natin alam ang mga tunay na dahilan o kaya naman tunay na pinanggalingan ng mga vaccines nito, lalo na ang mga epekto nito sa ating katawan. Kung may doubt ka, kumausap ka na eksperto na malapit sa iyong komunidad para siguraduhin hindi ka maliligaw o kaya madadaya ng social media. Before vaccination, napaka-importante na maghanda ka sa iyong mga dadalhin. Kapag ikaw ay natawagan o kaya na-text ng saan mang munisipalidad, ikaw ay kailangan ng maghanda agad-agad. Make sure na dala mo ang iyong mask that covers your nose and mouth and fits tightly and comfortably. Kailangan din meron kang hand sanitizer.
Ang notification na receive mo about sa appointment ay kailangan ipakita mo pagdating mo sa vaccination area. Kailangan rin magdala ng ID na patunay na ikaw ang babakunahan. At higit sa lahat, kung may comorbidity ka o kaya may sitwasyon o sakit sa katawan o kaya maintenance, kailangan ipakita mo ang proof nito. Say for example, yung mga resetang iniinom mo o kaya yung reseta ng doktor sa'yo o kaya yung mga gamot na tinitake mo, pwede mo na rin dalhin yan. Ang iba, humihingi ng certification sa kanilang mga kumpanya kung ikaw may trabaho para ikaw may turing na may comorbidity. Ang iba naman ay nagdadala ng reseta na dati mo nang nagamit sa pagbili ng iyong gamot na iniinom. Siguraduhin mo na lahat ng yan ay dala mo o kaya i-photocopy mo na yan at handang-handa ka pagdating mo sa vaccination site. Cancel your appointment if you have COVID-19 or the symptoms. Kung sa araw ng iyong appointment para mabakunahan, naramdaman mo may lagnat ka, huwag ka nang lumabas ng bahay. On the day of your vaccination appointment, do not go to the appointment. This is because you could spread the virus to others at the vaccination center. Get in touch with your vaccination center by message, phone or email to let them know you will not be attending your appointment because you have COVID-19 symptoms. You can get vaccinated when it has been 14 days since you last experienced COVID-19 symptoms. Ibig sabihin, kung may lagnat ka sa araw na yan at hindi ka natuloy sa iyong appointment, maaari ka muling tawagan o mabakunahan na after 14 to 15 days. Narito naman ang mga dapat tandaan kapag nasa vaccination center ka na. When waiting in the line outside the vaccination center, siguraduhin mo na yung mask mo ay nakasuot at all times. Keep at least 1 meter distance between yourself and others. Minsan nagsisiksi ka na sa vaccination area. Siguraduhin mo na ikaw mismo ay lumalayo sa katabi mo para siguradong ligtas na ligtas ka. Pagdating mo sa vaccination center, makikita mo ang registration area. Iba-iba ang paraan kung paano nila inaayos o kaya yung organization nila sa pagdating ng mga babakunahan. Halos 5 hanggang 6 na proseso ang iyong dadaanan bago matapos ang iyong vaccination day. During vaccination day, all COVID-19 vaccines regardless of manufacturer are administered in the same way. The vaccine will be injected into the muscle in your upper arm. It should take no longer than a few seconds and may cause a little pain. Mabilis lang, isang kurap lang, parang kinurot ka lang tapos na kaagad. Keep your mask on during your appointment and turn your face away from the face of vaccinator to help keep you both safe. Para siguraduhin kapag ikaw ay ninervyos, siguraduhin hindi rin mapapahamak yung nagbabakuna sa'yo o baka magpanik ka o gumalaw o sumigaw ka. If you're feeling nervous or anxious, remember that it's just a small prick that could save your life. Look away from the needle. Pakita mo, itutok mo ang mata mo sa pader. Sasabihin naman kaagad sa'yo na nagbakuna na ayos na ang lahat. Narito naman ang mga tips after vaccination o yung mga dapat tandaan kapag ikaw ay nabakunahan na. After being vaccinated, some side effects are normal and expected. Side effects are a sign that your body is building immune protection. Common side effects observed with COVID-19 vaccines ay ang mga sumusunod: samping, konting kurot doon sa binakunahang parte, pamamaga or swelling and redness on the arm where you received the vaccine, chills or mild fever. Pero ang lahat ng epektong ito ay depende sa katawan mo. Sabi ng karamihan na gumamit na o nabakunahan na ng iba't ibang brand ng bakuna, iba-ibang effect ng bawat brand. Sa akin, na ako'y magpabakuna, walang masyadong side effect, kunting sakit lang sa binakunahan at konting headache lang. Kinabukasan, everything is okay na. Lahat ng side effects na ating nabanggit ay typically go away within few days lang. After being vaccinated, you'll need to stay in an observation area for 15 to 30 minutes. This is to monitor your reaction to the vaccine and make sure you don't experience any severe side effects. Kailangan itago mo yung vaccination ID mo dahil nakalagay dyan ang date ng iyong vaccination at ang araw ng iyong pagbabalik sa vaccination area. Ayan, sana po ay may natutunan kayong mga ilang tips na aking share sa inyo bago po kayo pumunta sa bakuna area o kaya sa vaccination center. Siguraduhin din po na nasusunod natin ang lahat ng ating mga protocol para siguradong ligtas ka at ang iyong pamilya bago ka umuwi. At pag uwi mo naman dahil ikaw na ay nabakunahan, at sana po natandaan ninyo o pwede ninyong review yung mga sinabi ko para sundin po natin para siguradong maiwasan ang anumang epekto o kaya anumang pagkakamali kapag ikaw na ay nabakunahan. Susundin po lamang natin ang sinabi ng ating mga kinaukulan na mga representative ng Department of Health. Okay? Kaya naman, huwag po tayong matakot, huwag po tayong kabahan, mag-cooperate po tayo sa pamahalaan
At sigurado po, ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang tayo ay maging ligtas. Magtiwala lamang po tayo. My name is Renz at muli nagsasabing maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Paki-like lang po, comment, and don't forget to subscribe kung nagustuhan niyo po ang aking episode ngayon. See you again. Always remember, if you are safe, your family is safe. Your mind is powerful. It is limitless. It is your gears. Bye-bye.